episode 2. Grabe. Mabot tayo episode 2, no? Ang layo nang narating natin, Jam. Episode 2 na to. Paano tayo umabot Welcome sa... Medyo tanga ka. Mag-welcome ka muna, Jam. Okay, mag-welcome ka muna. Dali, welcome mo sila. Hey, Camera. Yan. Welcome to Jam with Mike, the Insanity Comedy Podcast. Again, this is Jam. And this is Michael, one of the... Sige na. Ayun nga. So, hey, again, this is second episode. Di ko alam paano nangyari. Umabot na ng second episode. Mike, kamusta naman, pare? Ayos naman. Ikaw? Ayos lang din. Parang wala kang kwentang kakwentuhan. Parang may energy. Parang wala kang energy ba? Ang sarap kasi ng, merienda mo eh. Binili mo kagabi, yung pansit. Panis na. Dapat tanghali ka bumibili. Bakit ka talaga mag-joke? Sige nga, pakilala mo yung mga guest natin. Ay, may guest tayo ngayon ha. Ito, binayaran natin to para pumunta lang dito ha. Hindi, mga tropa natin to. Ito si Aya. Sige, yan ang mga to. Ano ba yung sinabi niya kanina? One of our female comics. Yan. Queen Sandy Pink. She's one of the pioneer ng female members ng Insanity Inc. Bagong sumusubok sa stand-up comedy to. Parang ano siya eh, pangatlong show na niya, no? Ano? Paid show. Wala pa rin tawa pero tuloy-tuloy lang. Tapos meron pa tayong isa, meron pa tayong isang guest. Ito kagalang-galang na to. Yan. Ito, pag nakita mo, alam mo nga professional eh. Di ba? Basta he's a newscaster for PTV4. He's also a professional boxing announcer. Grabe, no? Diba? Saka nag-beauty pageant announcer ka din, di ba? Talaga? Beauty pageant? Hindi ba? Uy, nagkamali ka ng research ah. Usually yung mga guests namin sa morning show, mga contestants. Okay. Pero hindi ka pa nag-host or kailangan dun talagang gwapo. Ayun, no? Oo. I mean, hindi naman... Papasa ka pa. Nakita niyo yung picture ko katabi ng mga beauty queens. Oo. Hanggang dito lang ako sa leeg eh. Kasi yung mga naka-heels yun eh. Mga naka-heels yun, di ba? Pero ito si Audrey. Bukod sa ano? Teka lang, bukod sa... Audrey Goriceta. Di ba pinapakita? Audrey Goriceta, yan. Yan. Bukod sa ano siya, news anchor, nag-insanity din yan. Stand-up comedian din yan. Nakalimutan ko lang mag-itin. Magaling ka din mag-joke, no? Depende sa inyo. Ang pangit mo talaga. Alam mo na. Ay, magsalita ka muna, Aya. Bumati ka muna sa ano natin. Hi everyone. I hope na mahaba po yung PC nyo kay Jam. Lalong-lalo na po kay Mike. Nagka-catfish yung kasama natin. Ang ganda ng boses mo niya. Ang ganda ni Aya, no? Pakinggan po sa Spotify ito. Walang hindi. Maaakit yun. Pero maganda si Aya, no? Naman. Madaming ano eh. Tandaan nyo, unemployed ako ngayon. Magkakilala ba kayo, Audrey and Aya? Of course. Parang tao talaga kasama ko. Kasama tayo sa group, di ba? Wala. Hindi, gusto ko lang sila mag-usap para ano. Magtanong kayo ng maayos para makapag-usap. Magtanong ka kasi maayos eh. Tayo mo yung tanghali. Pagod na pa kayong dalawa. Nai-stress din ako sa host ko. Parang second episode pala. Parang naroon pataka siya ng patanga. Anyways. Feeling ko yung nabili ng pageant na napasobra ng friendship yung kay Mike. Oo nga eh, para may tama eh. Nakakahilo ba? Pero masarap eh, no? Yun naman kasi pampasarap. MSG yun eh. Nandun yung ika nga ni Uncle Roger. Nandun yung lasa eh. Aya, ano ka ba? May single ka ba o may asawa? Correct na. I have 4 kids and the father of my children is very supportive. He's very hands-on. But single or may asawa, I'd say right now. It's complicated. Yeah. Oh my God. Kayo, Sir Audrey. Single o may asawa? Personalan tayo. Usapan natin dito, magpapatawa tayo. Saka magkakwentuhan lang, di ba? Na may personal kayo. Paano kung... Kaya nga mga kami nanonood ngayon. Pero parang umiiwas ka sa tanong Kinabahan din nga ako. Hindi, kasi yung premise ninyo, sinend nyo sa akin yung mga questions. Wala na tanong na yun eh. Bobo. Pero ito si Sir Audrey. Isa to sa pag may mga paid show yung Insanity Inc. Talagang siya, pwede na, no? Kasi si Jam hindi pa pwede.
Mahirap pa to, mahirap pa. Marami pang kakainin bigas sa CN eh. Pero si Audrey, talagang sobrang galing na, no? Hindi, in fairness. Nagka-comedy na ba kayo dati pa? Hindi. Ano lang, 5 years na ako nanonood kay Attorney Ed Chico. So, dun nakilala ko na rin siya. Naging guest namin sa PTV as a political analyst. Correspondent. Ayun, and then in-invite ako manood. Nakapanood ako sa kanya. And then eventually, napanood ko na rin kayo. Ayun, di ba ako yung nag-a-announcer sa inyo? Ako yung nag-introduce. Kayo pala yun. Ako yun. So, nung napanood ko kayo, sabi ko, mas nakakatawa pa. Kayo yung inspiration ko. Subukan ko nga. Kaya kilala ko ako yun attorney yan. Pupunta rin yun dito pag So, wala rin sakit. Attorney Jigs, good afternoon. Ay, magaling yan. So, pag uwi nyo, nagsulat ka na ng mga jokes, ganyan. Hindi, sinubukan ko lang naman. Seriously, sinubukan ko lang. Kasi nga, parang pag nakikipagkwentuhan ako sa mga estudyante, kasi usually in-invite ako mag-talk sa mga universities about journalism, para hindi boring, nilalagyan ko ng mga jokes. Tumatawa naman yung mga estudyante. Sinubukan kong tatawa rin sa mga restaurant na pinagpe-performan natin. Actually, napaka-effective nga na tool yun sa public speaking, yung comedy. Kasi madali siyang makakuha ng attention. And pag nasa ina yung attention, it's up to you na kung interesting yung topic. Wala na, mas madali na magturo, I think. Ayun na nga. Simula nung nag-stand-up comedy ka na, ano yung mas gusto mo? News anchor o ano? Gusto mo ba ako mag-video? Gusto mo siya mag-resign? Journalist. Alam mo pong ganito yan. Pwede natin gawin yung maraming bagay as long as kaya natin panindigan. Okay? So, boxing ring announcer, ginagawa ko. Kaya ko panindigan. Okay. Journalist, broadcast journalist, kaya ko panindigan, ginagawa ko. Ito, medyo pinag-aaralan ko pa lang dahil sa mga kababayan natin, hindi po madaling hindi madaling magpatawa. Kapag 2 minutes ka nang nasa stage, nagsasalita ka, 2 minuto na yung lumipas, wala pang tumatawa, medyo kakabahan ka na. So, ibang challenge to. Medyo na-challenge tayo. Pabomba na yun, no? Pag 2 minutes, wala pa rin. Na-experience mo yun, Aya, di ba? Alam ni Mike din. Alam mo, pag sinasabi mo yung bomba, dahil na half-Arab ako, medyo nakakatakot, no? Ako half-Arab, half-Filipina, pero hindi alam ng mga tao, I'm half-scared. Pero hindi naiintindihan ng mga kababayan natin yung bomba. Yan. Yung terminologies yan ng mga comics. Ano ba ibig sabihin ng bomba? Yung bomba, pag nasa stage ka, nagpe-perform ka, yun, ready mong set. Tapos, mapapansin mo walang tumatawa hanggang sa matatapos ka na nang walang tumatawa. Yun yung masakit doon, tawag doon bomba. Ayun pala yun, hindi ko alam eh. Kaya ang term nag-bomb. Yan, bomb. Okay. Pero pag nakakatawa ka naman, anong tawag? Jab. Kill. Yeah. You're killing it on stage. Yun yung madalas na nafe-feel ko pag bumababa ako ng stage. Change topic. So, Aya, ikaw kailan ka nag-start ng comedy journey mo, ha? So, August this year, but ever since I was a young girl, I knew I really wanted to do comedy. Like, it was something na alam ko. I told my parents na, Mom, Dad, I really love Mr. Bean and I want to be like him one day. Like, I want to make people laugh. Mr. Bean? Yeah, he's my comedy inspiration. Tapos syempre, being multicultural, having an Arab dad and a Filipino mom, medyo, parang it was frowned upon, na parang sabi ng parents, you'll get over it. You'll outgrow it. Parang di siya career sa Arab families yung ganung, di ba? Pati Filipinos. But like if you're a Pinoy, you need to be a doctor, a lawyer, like so that they can tag you as successful. Agree. But bata pa lang ako, I knew I wanted to do it. Tapos yung life happened, I wasn't able to do it, I became a mom. But the passion to try comedy never went. Pag gumaling ka na, handa ka na bang iwan yung buhay mo para sa comedy? Iiwanan niyo yung 4 niyang anak. Ano ba iwan? Ano bang ibig mo sabihin? Anong buhay ang gusto mo sabihin? Hindi ko rin gets eh. Ano ba? Ano po career ang ibig mo sabihin? Career. Unemployed niya siya, wala siya. Unemployed. Sorry. Hindi nakikinig si... Ewan ko. Mag-seminar ka kay Hindi, Audrey. ang gusto ko talaga yung balak mo bang iwan yung family mo. Bakit ka niya iwan? Wala pa ako nakinig na gano'n. Oo, di ba? Isang weekend, iniwan na kanya nga. Papamilya. Bakit, di ba? Gabi lang naman yung trabaho mo, ba't mo iwan yung pamilya mo? Ano bang gusto mo?
Pero bilang Middle Eastern, Middle Eastern ka, alam mo yung idol ko sa stand-up comedy, ay Middle Eastern. Si? Iranian siya, si Max Amini. Hindi ko napapanood. Gusto ko siya sa mag-crowd work. No? So, ayun. Usually kasi, usapang stand-up, parang sa US, ako personally, sa US ako nanonood kasi parang doon siya nagsimula. So, kung crowd work, Matribe siguro. Matribe. Napakabata nun. Tsaka good looking. Parang si Aso eh. Ay, good looking, di ko lang. Excited about to tell dyan. Ito may tanong. Ito guys, may tanong ako. Okay. Bakit mas madalas malate ang Pilipino kahit sinabihan na ng exact time? Yung tanong mo late kasi tingnan mo naka 10 minutes na tayo ngayon palang tinanong yung question na ipinadala mo sa amin. Filipino time. Filipino time siguro nakasanayan na hindi binibigyan ng halaga yung oras ng kausap nila, no? Well, sa ibang bansa, sa ibang culture, lalo na sa mga western countries, hindi pwede yun eh. 15 minutes before yung usapan na oras, pag dumating ka nun, late pa rin yun eh. So, kabastusan sa kanila yun. Sa atin, kasi mahaba yung pasensya natin eh. Oo, pagbibigyan. Katulad ako, pinagbigyan nyo ako kanina. Saka makapanood natin. Mamaya, anong oras yung show mo? 6 to 30. So, dadating ka din ng mga 6:40. Pwede live yun. Live yun. PTV, yan. Pagbibigyan ka naman eh. Ayun nga, so, speaking of, yun nga, Filipino time. May sagot ka rin, sige. Hindi, nabagit ko lang sa kanya, anong countries yung usually na, Well, sa Japan, hindi pwede. Yun exact. Yun nga sabihin ko, example Sa US, sa UK, hindi pwede yan. Pero sa Pilipinas kasi tayo mga Pinoy, medyo mapagpasensya tayo, sige na. Sabihin, papunta na ako, nagsha-shower pa lang. Oo nga, pwede. Kayo lang yun. May mga ganun eh. Yung OTW. OTW, on the water kasi yun. Kayo mga Arab, sa mga Arab. Hindi kami, nahihiya kaming mali. So let's say may party at 5 p.m., 4:30 nandun na kami. And I brought that with me kahit na nasa Pinas ako. So yung dati kong work before I got laid off, I was a manager. And when a person respects time, like so you give them a specific time and they show up on time, it says so much about a person. But if they show up late, it means that they don't value the person's time. And that's like it's one of my pet peeves. Ayoko nang nalilate. Ayoko nang may taong nalilate. Ano masasabi mo, Jam? Wala akong karapatang magsalita. Madalas din ako late. Nagtatanong isip ako, pinaparinggan ako ni dahil late ako Hindi, ako rin. Gusto ko rin mag-comment kaya late din ako lagi. So, Hindi ka naman late eh. Nahirapan ka lang talaga sa parking, no? Nandito ako 10 minutes before, pero still late pa rin yan. Dapat Sa standard ni Aya. Sabagay. Late pa rin yan. Next question. actually, late ka din kanina, Mike eh. Bago Hindi, tayo lumipat ng topic. Late ka din kanina eh. Alam mo ba, nagbot ako ng isang bag ng yelo, isang bilangong pansit, tapos utensils. Ako lang mag-isa kasi late ka eh. Ako lang nag-akyat dito sa... Sinadya ko yun. Utensils, para saan yun? May food dun. May food. Kadali mo na Iba yung late sa sinadya. Sinadya ko yun para matuto ka naman sa buhay. Wala kang ginagawa sa buhay eh. So, ikaw yung lesson niya. Next question. Next question natin. Hindi, mag-share ka muna, Aya. Share ka? Katatapos niya lang. Oo nga. Share ka ba talaga? Oo nga, katatapos niya lang sinabi niya, iba yung ulitin mo. Take 2. Alam mo, Asoy, mahal kita pero minsan, Ang hirap ako. Hirap mong mahalin. May jowa ka ba ngayon? Nanay ako. Nanay ka? I have 4 kids. I have 4 boys. Panganay ko is 12. May idols is... Buti may ano ka pa, no? Na ano mo pa yung nakakapunta ka pa dito, no? Kahit may marami kang anak. Ganyan. I am blessed. I have a very supportive mom. Like, I have a good support system at home. And yeah, she allows me. Like, she knows na this is my passion and she's really supportive. Sinabi niya nga, di ba? Binavalue niya yung usapan ninyo, kaya dumating siya. Parang connection mo kayo. Hindi kasi I'm unemployed but I'm here. baka kasi pumunta ka lang dahil sa akin. Malamig na tubig po tayo dito. Baka may gusto ka sa akin, ganyan. Kape ang kailangan para nervyusin ng konti. Parang hindi ka nakakabahan eh. Ayun, so Eto si Audrey, tanungin natin, pre. ayun nga, interesado din ako. Alam mo ba, Sige. Boss Audrey, nung bata ako, hindi ko gusto maging stand-up comic. Ang gusto ko hindi, seryoso, gusto ko mag-newscaster. Parang, pinapanood ko sina Nolly, pag nasa newsroom, parang ang petics ng trabaho nila. Parang kailangan mo ka na seryoso, tapos nagbabasa ka sa teleprompter.
Tapos, di ba, TV personality sila. Parang feeling ko kaya ko yun. Nung bata ako eventually, nitong tumanda na ako, na-realize ko. Bobo ka pala. Hindi, bukod doon. Oo, na-realize ko din yun. Pero bukod doon, bago ka pala umabot sa news desk, ikaw muna yung yung nasa kalsada. Ikaw yung pinapain doon sa mga delikadong lugar. Kunyari, may nag-aaway, may nagbabatuhan, may nagsasaksakan, may gera, may sunog. Ikaw muna yung papadala doon. Di ba si Jessica Soho, nasa nasa newsroom na. Dati nandun siya sa nasa gera, may nagpuputukang mga landmines. Naalala ko si Atom Araujo din, buwabagyo, nandun din, di ba? Waist deep yung baha, nandun siya nakatayo. So, realize ko nung tumanda ako. So dadaan ka rin pala talaga sa... hindi mo rin kaya may gout ka eh. Ano naman kinala? hindi mo kaya may singit ka lang. So, boss Odi, bago ka umabot sa news desk, yun nga, parang dumaan ka ba ng... paano mo hina-handle yun? Yung fast pace? Field reporter, di ba? Dumaan muna kami sa pagiging field reporter. Ayan. Nung wala pa ako kasi iba yung una kong tinapos na kurso, bago ko tinake yung journalism. So, second degree ko na yung journalism. HRM talaga yung una kong course. So, sa hotel talaga ako nagtatrabaho. Nag 1 year ako sa China. Nag-manage ako ng mga restaurant dito sa Marikina. Wala talaga sa idea ko na mapapadpad ako dyan. No? So, ang story ganito. Naging boxing ring announcer muna ako. Kapag boxing ring announcer ka, kailangan license ka by the Games and Amusement Board of the Philippines. Tapos, naging ring announcer din ako sa Octagon. Yung parang sa UFC, sa MMA, di ba? Sample nga nung May bayad eh. Sige na, isa lang. Para sa mga nakikinig, para sa mga... And now, ladies and gentlemen, live from Timog, Quezon City, Michael Aso! Yan, grabe, ang galing. Ayos. Tapos. Director nung event, sabi, pwede yung boses mo as reporter. Sabi ko, iba po yung tinapos ko, HRM, wala akong background dyan. Subukan mo lang at may opening sa NBN at the time, year 2009. May opening, subukan mo lang. So, sumubok ako, out of 221 lang kaming natira. And yung 21 na yon, ako yung nag-iisang HRM. Lahat ng 20 puro experience. Magna cum laude ng mga sikat na universities ng mass communication, journalism. So ako lang yung naiiba, journalism. So ginawa ko, habang reporter ako, nag-aral na rin ako sa PUP ng Mascom. Ng Broadcom. Tinapos ko na rin. Paras pala tayo Mascom din ako eh. Wala lang, nasingit ko lang. Tapos yan, ano masasabi mo? Magsalita. I'm just observing you. Alam mo, Actually, gusto ko lang i-open up, no? Like, you're talking about studies, and you guys know that I'm unemployed, no? I'm a college undergraduate, Mascom din. And like, right now, no, it's so challenging to look for work when you're an undergraduate because like, if your credentials are good, if you don't have a college degree, employers will not consider you. Parang BS yun. May job experience ka, pero wala kang college diploma. Ang kailangan naman nila, yung knowledge mo dun sa actual work na ina-applyan mo. Kung meron kang job experience, bakit hindi nila i-consider? Yeah, like 2 weeks ago, I was supposed to get a job offer from a Chinese company. I'm not gonna name job, but the minute they found out that I wasn't a graduate, they withdrew the job offer. Yeah, it's that bad. Swertihan lang din naman kasi yan eh. Katulad nung kay Audrey, no? 21 kayo tapos ikaw na yung napili. Yeah, 200 kami, 21 yung napili. Okay. Tapos saan kayo na-sign? Reporter muna. Field reporter muna. Ang swerte ko, yung first day ko, ang tawag dyan beat, yung assignment, ay 3. Pinuntahan ko si Kobe Bryant. Nakausap mo si Kobe? Pinuntahan ko, iba yung okay. Sorry. In-over ko yun. Na-excite ako eh. Nagka-basketball clinic siya sa may Pasig City, and then may drug by bus sa addict talaga si Kobe nung... Hindi siya kasama sa drug by bus. Hindi ba? And then... Nakilala ko kamukha ni Kobe. Ay, sorry. Ako ba magkikita? Go. And then dinala si Tita Cory, former President Corazon Aquino sa Makati Medical sa Makati. So dinaanan ko na rin. So three stories ako sa first day ko as a reporter. Grabe, no? Headlines yung 3 na yun, di ba? Kumbaga big story siya. Hindi, kasi kung sino yung malapit, yun na yung papupuntahin doon. Oo, nagkataon, di ba, na maganda nga yung first day mo kasi, di ba, parang pang headline yung 3 eh, di ba? Pero nakakatakot
Kunyari, first day mong tatayo sa camera, naka-live ka, alam mo na isang stutter mo lang dyan, isang bulol mo lang. Pwede kang trending na yun eh. Oo, hindi, nakakahiya. Oo, Kasi nakakahiya. remember, kaming mga reporters or news anchor, sa 1,000 words na sasabihin namin everyday, sa isang mali mo lang, Ganun. yun doon ka matatandaan. Ganun din eh. The late Mike Enriquez, diba? Excuse me po, doon natin siya natatandaan. sa pag-ubo. Kapag naubos. So ikaw, nagkamali ka na? Maraming beses na. Ano doon? Ano una? Ah. Ang nakalagay sa prompter, Puerto Princesa, ang nasabi ko, Puerta ng Princesa. Teka lang, ang layo ng puwerta ng may nangis sa gitna. Paano ka nakarating? So, nung nagkamali na ako, ulit ko, Puerto Princesa, nagtatawanan lahat na nasa control room. Nag-practice ka ng stand-up comedy pala, no? Sa pala, nagtatawanan sa lahat. Ang pinakamahirap, yung nagpipigil ka ng tawa mo habang may binabasa ka ng mahabang balita. Hindi pa tapos yun. Nakikita mo sa peripheral vision mo na nagtatawanan lahat. Ano pa? Teka lang, Sige. paano ka nakarating ng puwerta ng prinsesa? Kasi may nang sa gitna eh. Mali yung sulat siguro. Magkatunog, Puerto Princesa. O di nabanggit ko, Puerta ng Princesa. Ano yung sunod? Ano yung sunod na pagkakamal? Marami pa. Natry mo na yung nagre-report ka, malakas yung may bagyo yan. Yes. Tinatangay ka, ganun. Yes. Pero, ano ba? Kasi sa Broadcom to, pag nagtuturo ako ng broadcasting sa mga universities, hindi naman kailangan gawin yan eh. No. Ginagawa yun ng mga commercial TV networks para bumenta yung kanilang news program. Parang exciting. Halimbawa, nabanggit niyo si itong Araulio. Actually, nandun din ako sa Tacloban nung time na yun. Nag-report ako sa safe na lugar. Pero para sa kanila, dahil kailangan medyo dramatic, may action, pinalusong sila sa isang humahagibis yung hangin para may drama. So, para bibilihin mo. Pag nanonood ang isang mamamayan ng television, nanonood ng balita, isipin nila, wow, napaka-noble naman ang trabaho nila. Inaalay nila yung buhay nila sa pagbabalita. Yung panahon na yun, alam mo na yung stand-up comedy? Hindi pa. Nanonood lang ako sa YouTube. Mga Dave Chappelle. Hindi pumapasok sa isip mo na i-try. Pero ngayon, meron ka na. Galing mo na pwedeng patikim lang. Meron kasi kaming segment yung patikim. Ito yung yung papakita mo sa amin yung kahit isang joke lang o kaya isang beat na... Piling ko kahit hindi ka namin ng joke. Piling ko, na lang. At tawag dito, Tool, si ba? Mon or si Rappi. Sige. Rappi Tulpo. Basta yung mga na-ready mo. Ito, Rappi Tulpo, bumibili ng Siopaw sa 7-Eleven. Rappi Tulpo, bumibili ng Siopaw. Unang-una, hindi naiintindihan ng tao yung mga pinagsasabi dyan. Ito, ang context yan ganito. Ayaw mo bang gayahin yung ibang podcast? Mali kasi si Jamie. Mali pa yung binati mo. Rappi Tulpo, Ben Tulpo. Ben Tulpo. Manood ka na sa akin. Inuunahan mo siya sa premise. Gusto ko kasi si Rappi Tulpo. Game. Sample ng Si Ben Tulpo, kaibigan kasi natin. So, kapag napapanood niyo po si Ben Tulpo minsan, lagi siya nagagalit sa programa niya. Pag nagagalit siya, nakita niyo paano siya magalit sa radio program niya. Kayo mga kulokoy kayo. Ikaw, General, patay ang pang-aabuso niyo sa tao. I don't like your attitude. So, ganun siya magalit. Diba? Ang hindi alam ng tao, kung ano yung boses niya sa may radio and TV, yun din yung gamit niya na normal speaking voice. Halimbawa, bibili sa tindahan si Ben Tulpo, Manang, I need to take a shower. Pabili nga po ng shampoo. Sama mo na rin yung sabon, yung kulay blue na Bioderm, yung malamig sa itlog. So, ganun din siya magsalita sa personal. Grabe, ganun pala si... Ang galing. Si Ben Tulpo. Piling ko hindi bibili sa sari-sari ito. Sari store si Ben Tulpo. Ikaw ba na pagkakamalang ka, halimbawa, dahil nga, you look beautiful, mukha kang Middle Eastern, minsan ini-English ka kasi iniisip nila na ikaw ay hindi marunong mag-Tagalog. Oo, madalas. Like, lalo na when I speak na English purely, talagang, nagugulat yung mga tao when I speak in Tagalog or in Cebuano or in Ilonggo. Right? Nagugulat sila, ay, si Ma'am, kabalo para mag-Bisaya. Si Ma'am, Multilingual ka. Oo, I speak. Oo nga pala. Sige, sample lang kami ng mga ano yung una? Ito, mura in Arabic. Yan. Paano magmura sa Arabic? Inda? Sweet. Sarmuda. Salamat. Ang gandang pakinggan na lang. Sarmuta. Parang hindi mura. Pag sweet ang nagsalita. Oo Ano nga pa ibig sabihin? You bitch. ang galing
Mike Sharmuta. Sharmuta, you're a bitch. Pangalawa, next, ano? Language. Next language, mura din. Ura din. Oh my God, Yun lang grabe kayo. Parang yun ang magandang pag-aralan bukod sa hello. Okay, Mm. sige. Kamaot man ni mo, oy. Bisaya Ano yun? na to. Bisaya na to. Oo. Ano ibig sabihin na? You're ugly. Sira ulo to. Parang ano, Mura, ayoko nang sobrang mura. nami-personal ka na. If the shoe fits, why not? Hindi, wag local dialect. Ang Language. local yung mga international to. Okay. Yung next. Kannst du ruwet at Ano yan? Language. can you please shut up in German? Oh, ang galing. Ang sweet, no? Parang maganda yung another German. Next. Ilan ba ba? Yan? Du ist ich schlumpin. Ano yun? Ano You're a ibig bitch. You're a In bitch. German. Parang favorite ko yung bitch. Parang madalas kang natawag doon. Oh, excuse me meron kasi akong baby sister who Ah. speaks in German. So, pag binabully siya, syempre I have to understand what they're saying. Ano next language yan? Ano next language? Hindi kasi ang alam ko kasi Arabic, English, na international and German. Ang dalawa is Ilonggo and Cebuano. Ano sa Cebuano yung I love you? Bakit? Sabihin mo lang. Ginihugma kita. Anong ribat ninyo? Sige, ibang lingwa, hindi Tagalog, hindi English. Anong ribat nyo sa mga sinabi ni Aya? Ibang language? Oh. Wala rin ako ibang... Yamete! Alam mo natin, okay din lang. Nanonood ako ng mga anime, so marunong din ako ng... Hindi naman basta yung Yamete Hindi, Yamete ko din. Please stop it yun eh. Oh. Yamete ko din sa'yo. Pero Porn din yun eh. minsan pag hindi ako nag-shave, so balbasarato talaga ako, para ako si Bin Laden, ano? Minsan na pagkakamarin din akong Bombay, no? Minsan sa McDonald's, parang pinagtitripan ako ng cashier sa akin. Hi sir, may I take your order? Tapos tingin niya sa akin, hindi naman ako, pinahirapan ko siya. Very hard for me to understand English. Ginanong ko na lang siya, I would like to order for 2 cheeseburger. Sumagot naman siya, cheeseburger. So, na-fake ko siya ng konti eh. Papasa kang Bombay. Pero alam mo, there are some Indians na okay mag-English. Pero pag sinabi nila yung salitang yellow, kahit gaano ka walang accent yung Indian na yan, magkaka-accent sila. Yellow? As Yeah, in, paano? yellow na word. So yung dati kong boss, no? yung color o yung... Yung color na Yung yellow. nasa rep. Yung color. Siyempre, hindi naman nila alam na yellow sa atin yung yellow, di ba? So, pag ang Indian, no, ask them to say the word yellow, you know how they'll say it? Paano? Allo. Hindi nila masabi yung why. Walang Y. Oh. Baka walang Y sa... Niloloko lang kayo ni Aya, hindi naman ganun eh. Totoo Totoo ba yan? yung boss ko dati, nung bago ako ma-lay off, Oh. ang galing niya mag-English dahil Tinuturuan mo ba yung ano? Yung mga anak mo tinuturuan mo ng ganyan? ng ibang languages. Oo. Siyempre. Ganito, may tanong ako. Diba, syempre, marami kang anak. Paano mo na pagsasabay yung pag-open mic o pagpunta sa show? Saan mo ba sila iniiwan? Hoy, grabe, hindi naman gamit yun para iwan. Ambulance. At saka bukod sa open mic, Hindi. live. Kasi syempre, baka may mga nangarap din na mag-perform ng stand-up comedy. Oo, ganyan. Uy, just so you know, bukod sa pag-open mic, I'm also job hunting. I also have an online business. Oo nga. I'm trying to juggle multiple things. But still, I make the time for comedy. You really need to have a solid support system. Kasi kung wala ka nun, hindi mo magagawa yung mga bagay na ganun. Mahirap na nga maging nanay at babae. Swerte ka dahil yung mother mo supportive, yung parents mo. Sobra. Kung wala talaga si mami ngayon. Mapangalan ni tita? Sandra. Hi, Mom. Tita Sandra. Love you. Lola Sandra. Hello. Si Lola Sandra, yeah. Grandma Sandra. Yeah. I mean, if there are mothers, who wanna pursue their dreams, I know that for me personally, I had to put my dreams aside to feed my family. And syempre, sa ngayon, I'm still job hunting and it's very challenging. It really is nerve-wracking. Huwag kayong susuko kasi sa perfect time naman ni God, ibibigay niya naman sa iyo yung pangarap mo or yung desire ng puso. Yan. Hindi na pa natin nababanggit yung job hunting, Gamitin na natin tong platform. Oo. Ano? Nananawagan po kami ngayon. Uy, nabunot. Nabunot. Yung ginawa mo. Nabunot. Mali. Check ko.
Mic test? Wala. Hey, yan. 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 Kasi naman Mic test. eh. Sound check. Ako eh. Ang tawag niya na wala kami ng mic. Okay. Naka-10 mention na ng job hunting Gamitin na natin tong platform na to, wag na tayong mahiya. Okay. Sa mga employers po diyan na naghahanap ngayon ng empleyado, ito po available po si Aya. Kaya Job experience ko kung makaalo ka naman. Maraming hiring yung car wash Baka pasok kong paladero. sa Quezon Ave. Construction worker, ganyan. hindi feeling ko multilingual ka. Oo, doon ka sa sa bus. Konduktor. Masyado kasi akong kinulang sa height para maging flight attendant. Anong gusto mo bang pasukan niya? Well, Yan. ang work experience ko talaga is managerial. So, nagkahawak ako ng tao. Oh, floor Manager ng floor manager. industry. Anong industry? May financial, may telco, sa iba't iba. Oo. O sige. So mga naghahanap po ng manager, announce yung socials mo, baka pwede. Well, ayan na yali ako sa Yan. Facebook. Kung gusto niyo malugay yung company niyo, kunis. Grabe Hindi, joke lang. Joke lang. Pag ginakayap si Aya talagang Sige. Kuyo ka. Filipino saying, the more you hate, the more you love. Yan. Eto, may tanong ako kayo, Sir Audrey. Okay. Di ba, syempre, magkaiba yung news saka sa comedy. Pagkasama mo yung mga staff doon, saka dito sa comedy, ano yung pinagkaiba sa... Seryoso kasi, syempre, seryoso yung pagbabalita. No? Pero ito yung distraction ko eh. I mean, gusto mong medyo mawala muna yung isip mo sa toxic na mga balita Oo ngayon. nga. Lalo na ngayon, lately, Talaga. di ba? Pero Ang gulo-gulo. Pwede natin pinag-usapan Oo. kasi Natin pag pag-usapan. nilabas to, God. baka iba na Ang kamukha ni BBM. Huwag na nga natin pag-usapan. Sorry. Baka gusto mong ma-shipment. Anyway, mabigat na yung buhay. So, naghahanap tayo ng mga way para maalis yung stress sa buhay natin. Part to, yung nagpapatawa ka natin. Natutuwa ako pag may tumatawa sa mga jokes ko. Yeah. Ikaw, Jam. Ano? Wala bang balak magtrabaho? Wala actually. Baka hiring kayo, sir. Pasok niyo si Jam, oh. Marunong ba kayong mag-makeup? Yun muna ang ano. Ano? Oo. ano bang balak namin pasukin? Hindi kasi ang instruction namin nung bago akong reporter, kailangan marunong ko man lamang mag-foundation. Mag-basic Akala ko makeup. artist. Oo. Hindi, isa sarili mo pala yung kailangan mo ayusin yung So may sorry ako dyan, ano? Ang instruction sa amin, bumili ka kahit ano lang, yung foundation. So lagi ako meron dalang foundation sa jacket ko. At the time, bata pa ako nun, sumakay ako ng jeep, papasok ako ng trabaho, alas 6 ng umaga. Pagpasok ko sa loob ng jeepney, ang gaganda ng mga nakasakay, mga nakapang-uniforme ng office girls, mga taga City Hall, sa Quezon City. Eh di medyo pakita ko, boss, bayad dyan lang ako sa may nakakatawa nag-buy TV. KTV. Bayad no? Ang problema, nalaglag sa jacket ko yung foundation. Nung nalaglag, bumuka, tumalsik pa yung sponge. Pagtitingin na lahat ng babae. Jahe. Anong pipiliin mo? Pag-isipan kang bakla o pag-isipan kang creepy? Creepy. Pareho lang kayo. Parehas lang eh. So, Hindi, ulitin yung tanong ko pag-isipan kang bakla o pag-isipan kang creepy? So, yun yung nangyari. So, nagkatinginan. Pupulutin ko na. Itong lintik na jeepney driver nito, nag-hard stop. Humagis yung makeup ko sa dulo pa. So, inabot ng babae hanggang makarating sa akin. para sa kulay. Medyo kupal yung babae nagabot sa akin. Sabi, sis, eto na yung foundation. True story, bad experience. Ganyan talaga, no? Diyan tayo kumukuha ng as stand-up comedian. Diyan tayo kumukuha ng mga set natin, yung mga jokes natin, yung mga daily, Experience natin na nakakatawa. everyday life, no? Kaya pala walang masyadong nangyaring nakakatawa sa'yo. Meron. Kasi nag-work ako sa Ortigas. Grabe biyahe doon. Nakakapagod. Pagod ka na nga sa office. Pagod ka pa sa MRT. Siyempre, pagpasok mo sa pipila ka pa para bumili ng ticket, di ba? Tapos pagpasok mo sa train, maghanap ka pa ng papakitaan ng titi, di ba? Ikaw lang yun. Kailangan mo siguro ng doktor. Alam mo yung the word creepy na buo yung anak ka. Ayan. Ikaw, Jam. Ano? Wala talaga. May makita ka rin ba? Wala. Wala talagang walang silbi sa buhay ito eh, no? Pero pag nagko-commute, speaking of MRT, pag nagko-commute, ayokong naupo Dahil? sa train, sa MRT. Dahil? Pag naupo ka sa MRT, puro
dick ng mga lalaki yung kaharap mo eh. Nakaharap mo. Oo, parang awkward pag nakaupo ka, puro ano nakaharap mo. Depende kung iniisip mo, baka iniisip mo. Hindi, nakaharap talaga sila eh. Pag ano na, pag let's say punuan. Hindi naman tumatama-tama sa yung... Hindi naman. Hindi mo maabot, pero di ba? Isipin mo parang nakaupo ka, wala ka ibang pwedeng walang pupuntahan yung tingin mo. Wala eh, puro crotch yung kaharap mo eh. Puro betlog talaga. Ano yung pumapasok sa isip ko pag ito na, parang hindi maganda itong ginagawa ko. Tanong ako Ibibigay ko na at lang least hindi ka natuwa. Ha? At least Oo, mas prefer ko yung tumayo na lang, di ba? May tanong ako, bakit hindi mo alam yung e-book? Sa titi ka talaga nakafocus. E-books are magano. Ano yun? Hindi ako naglalabas ng phone sa public places. Nakakaya kasi yung phone mo eh. Bukod dun, hindi clumsy din ako sa gamit, so hindi ako naglalabas ng kahit anong Very good. Okay yan. Magandang disiplina yan. Pag nakita mo si Jam, hindi mo nanakawan to eh, no? Wala mananakaw sa hindi ako nanakawan. Kumbaga, hindi naman ako mukhang May nag-abot na ba sa'yo 100? Wala pa naman. Sabi mo muna. In fairness, wala pa. Kumain ka na ba? Hindi pa ako bago sa mukhang nakakawa. Pero pag tinignan mo, kung paano, wala akong mapala dito. Si Marty kasi minsan lagi pinapagtatanungan na magtataho eh, di ba? Oo nga eh. Ano po yung taho nyo? Nakakaawa yun, no? Pero Jam, buti pag nag-MRT ka, hindi ka ginajudge na, dapat nakamiyo ka, di ba? Hindi naman ako pinapapasok dun sa unang part nun. Mukha ka palang tibo, Jam eh. Hindi naman. Akala ko nakamiyo, nakulitin. Hindi ako ayoko magmotor. Takot ako magmotor. Actually. Kasi, yun nga, ang lalaki ng truck sa lugar namin. Talaga dun yung, pagka na-aksidente ka ng truck, kakainin ng truck yung nasagasaan. Tapos, pupasok dun sa gulong, dun sa likod. Kasi, wala nang binubuhay yung mga truck driver. Hindi ko alam kung alam nyo to, kung common knowledge to. Pag nakasagasa ang bus driver, truck driver, tinutuluyan nila eh. Yung bahal lang di nyo alam kailangan nilang patayin kasi mas mahal yung hospital. Minsan ang buhay swertihan lang eh. Kung patay, hindi mo na alam yun eh. Si Jam, kung walang insanity, wala na talagang kwenta buhay na ito Malay eh. mo, bumuti yung mundo pag wala ka na sa mundo. Nakatulong ka pa. Bakit ba nandito yung usapan natin? Di ba pag nag-work ka, nagbabayad ka ng tax kaya, diba? Eto, wala tong ambag sa gobyerno. Oy, wag ka taka, buwili ka lang kahit may tax na yun. Ay, ganun ba yun? May VAT. Okay. Kasi, ganito, advice ko sa lahat, lalo na yung mga middle class, magsikap po tayo araw-araw, magtrabaho tayo, magbayad tayo ng tamang tax dahil marami po tayong pinapakain buhaya sa Kongreso ngayon. Oo nga, lalo na magkakaroon ng impeachment hearing, no? Pinamimigay yung ayuda sa mga mahihirap. Tayo yung nagbabayad ng Siyempre, kada hearing may pagkain sila dyan eh. Pera natin yun eh. Pag nagsona, nakita nyo, ang gaganda ng mga suot. Oo. Dapat maging proud tayo. Pera natin yun. Sa atin yun. Diba? Tayo ang din. Magiging political. Ayoko maging political sana. Talaga? Alam mo sana, with everything that's going on right now, maging equal sa ating mga Pinoy not to settle for less in all aspects. Actually, pala ako. Gusto ko nang mag-change topic kasi feeling ko hindi maganda itong Actually, dito tayo. Actually, Christmas episode to eh. December lumalabas. So, natin. Kailan ba yung natin? Kailan yung Christmas party ng Insanity? Ba kailangan natin i-acknowledge yung Insanity, no? Kayo, Sir Audrey, ano yung masasabi niyo dahil sa nakapasok kayo sa Insanity? Well, again, nagpapasalamat ako first of all kay Attorney Ed Chico na-introduce niyo sa akin yung stand-up comedy. Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil syempre, di ba, nagtaasan yung kilo niyo. Sino ba itong magpapatawa dito? Hindi naman namin kilala ito. Hindi naman namin tropa to. So anyway, tinanggap niyo ako with open arms. Nagpapasalamat ako doon. And hopefully, matuto pa ako sa inyo more. Kay Aya, sa iyo, tsaka kay So, kung ano yung minsan pinag-aaralan ko kasi everything pinag-aaralan ko. Hindi ko to ginagawa lang just for fun. Ako medyo hard worker kasi ako. Kapag may pinasok akong isang bagay, talagang pinag-aaralan ko. So, gusto ko mag-improve pa, kasi pag nag-improve ka, alam mo na mas marami kang makakabasayang tao, diba? Worth it yung pagpunta nila pag pinapanood ka. Sa tingin nyo, mga ilang taon pa bago nyo marating yung yung level ni Jam?
Huwag naman sana tayo umabot ng sa No comparison. You know why? Kasi may mga audience tayo na maaring yung jokes ko hindi nakakatawa sa kanila, nakakatawa yung joke ni Jam, nakakatawa yung joke mo sa kanila. Baka ganun eh. So minsan magugulat ka, yung joke na ginamit natin sa previous event, nagtawa ng lahat, dito wala. Oo, may mga ganun talaga. Or minsan talaga may mga Depende sa audience. minsan mga bobo nila din. Ayo, how about you, Aya? Go. So like, ako I'm very grateful, no, na the first person who believed that I could do it, besides my mom, was this guy over here. Uy. So si May bawi naman pala. So when I messaged Asoy that one August day, I was like, Asoy, I wanna do this. And he's like, yeah, go for it. So, suntok sa van. Nung una naman, okay talaga ako. Ewan ko ba kung ano nangyari sa akin. But yeah, I'm grateful, no, for Asoy, for Attorney Ed. With Insanity kasi, it's not like just, Insanity kami ito ganyan. We're a family. We are not afraid to tell each other our mistakes and to coach each other to be better. Totoo na. Okay, ano yun natin yung mga upcoming shows? Teka lang. Sige. So, gusto ko lang sabihin, since ikaw nag-invite kay Aya, every time na bobomba si Aya, ikaw yung kalahating responsible doon. Oo, kaya nga tinuturuan ko siya ng yung mga style eh. Sige, may mga ba tayo upcoming shows? Yes. Ito, Audrey, sorry. Tingnan natin yung December 3. Ayan. Ang December 3, sa Sari-Sari restaurant sa may Makati City. So 8 PM to 8 PM po yung start nito. At ang tickets nito, no, mura lang, sa 300 pesos lang. So ang daming comedians na magpe-perform at meron din tayong musician. Yan. Okay. December 3. And then next is December 7, Saturday naman, dun sa may programa natin, Major Air, ito sa may Uno Steakhouse. Uno Steakhouse. Steaks and Wine? Oo, Steaks and Wine sa may Espanya, no? Paki-search na lang po yan. Or pinakamabuti, punta po kayo sa page na. Actually, Insanity page, nandun yung show skits. Ito, may show ka na, no? I believe it's December 21, if I'm not mistaken. Pero everything is in the Insanity page. So, bukod sa show schedules namin, nandun din yung mga videos namin. Naming lahat. So, hindi lang ako, si Audrey, si Jam. Videos? Pinapost ba nila? Oo naman. Full videos? Ay, syempre hindi. Clips. Clips lang. Okay. Ano ka ba? Hindi naman tayo charity. Hindi ka na pala. Boss Adi, skeds ng programs mo sa PTV. Okay, Rise and Shine Pilipinas, Monday to Friday, 6 AM to 8 AM. And then Ulat Bayan, 6:30 PM to 7 PM. And then Kamay na Bakal program sa Sword TV Philippines, 9:30 to 10:30 every Friday night. So ayun po. Yan. Anong program? Kamay na Bakal program? Political opinion. Seryoso ako doon. Nagdagdag ako doon. Pangalan pa lang. Okay. Bakal program. Guys. Nagkapapakabentul po ako doon. Tsaka ako din, may ipa-plug lang ako. Yung page mo. Bukod sa page where you guys can follow me at Adventurous Aya on Facebook. Okay. And if you want to, anyone who wants to start a beauty business na walang funds, you can join my dropshipping business. Just look for me on Facebook. It's Aya. Okay. Guys, kailangan na natin magpaalam kasi hinanap na si Aya ng mga anak niya. May advice lang ako sa mga nanonood. Yung mga single at nasa dating period pa lang, ba't hindi nyo isama sa Insanity events ang inyong mga date? Actually. Kasi pag natawa sila, yung babae, plus points ganun yun. ang diskarte. Oo nga. Ganun ang diskarte. Hindi na uso yung date sa clubs, maingay doon. Akala ko sa Bumble. Hindi na uso yung date sa park. Okay. Sa amin kasi Insanity, kami pong bahala magpatawa. At pag napatawa namin yan, okay na kayo. Actually. Okay guys. It's a good So, advice. kailangan na natin guys, yung mga nakikinig dyan, don't forget to like and follow, share, ganyan. Spotify, ayun nga, keep listening to our episodes. And Saan gusto nyo mag-sponsor, yan. we're taking sponsors. We'll put your products here. Dropship, baka gusto mo kaming sponsor, ganyan. Para yung mga namamalibas dito. Nagmamakaawa na po sila. Sige na. Para po magkaroon pa na susunod na episode. Okay. Magkaroon na po kayo. Red Doors, ganyan. Thank you guys.